So, ibig sabihin, wala na siyang pag-asa sa ICC, mga kababayan, kasi based dun sa kanyang sagot, wala na siyang chance sa ICC. Ang chance niya na lang, kausapin o mag-meet and greet sila ni Bangag. Napakalinaw. Yung mga abogadong nakikinig ngayon sa akin, alam ko may mga abogadong magagaling dyan. Ito yung nagpapakita ng indication na itong si Kaufman ay wala talaga. Ang pag-asa niya na lang na mapapalaya si Bangag, baka yan ang gustong i-push ni Mangga para magpasalamat na naman tayo kay Bangag Jr. at mapapatawad na natin siya. Oy, thank you Bangag ha, kasi nag-meet and greet kayo ni Kaufman dahil sa iyo napalaya si Pangulong Duterte. Mga putang ina, bakit ba napunta si Pangulong Duterte sa ICC? Dahil pinakidnap ni Bangag. Kinidnap, inalay ang Pangulong Duterte, inalay ni Lisa Tanas, inalay ng kanilang mga kasabwat. Akita nyo? Yun, mga palangga. Now, ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa ba ang Pangulong Duterte na mismo ang abogado niya? Hindi siya confident enough na sasabihin niya, okay? Tara, tignan natin, basahin natin. Next na tayo dun yes, sabi ni Alex Bank DGOO, para mawala ang galit ng tao. Ngayon, tinitira si Harry Roque. Mamaya pupunta tayo dyan. Alam mo, ito sabihin ko sa inyo, si Harry, bago pumunta sa dahig yan, nag-uusap kami. Sabi niya, Miss Marlica, gano'n yan eh, Marlica, pupunta ako sa Hague, napupunta ako ni Vice President, ni BP, ganyan. Sabi ko, okay, good yan. Di ba? Kasi syempre, kailangan ng tagapagtanggol ni Pangulong Duterte. Alam na alam ko, teka, mag-lipstick break daw muna tayo, sabi ni Roland. Oo nga, mag-lipstick break na muna tayo. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na itong si Kaufman, ang pag-asa niya lang, magkulay nga tayo, parang pale ako masyado. Ang hindi tayo para strong kasi galit ako. We have to be iconic. B. Ayan. Malapit na to maging available mga palangga, Maharlika at Maharlika Network at Proton Mail, mag-message sa mga taga-Amerika. Okay, malapit na to. But anyway, so puntahan natin ngayon yung latest written interview with Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Okay, galing ito kay Chipmunk. Okay, dito inamin niya na siya ay abogado, okay? Abogado ni what? Abogado siya ni Imelda Marcos o ng mga Marcos 13 years ago. Alright, tingnan na natin mga comment. Yeah, mas pula, burnt amber ba yun? Yeah, burnt amber to palangga. Okay, tingnan natin. Okay, hindi tayo nag-go against, okay, sa mga abogadong ito. Pinapakita lang natin yung kapalpakan niyang mga sagot-sagot. Alright? Kailangan, sabi nga, we just have to think deeper, okay, on what Kaufman's statement, sabi ni Luisa Blanco. Exactly. Hindi po, pag sinabi ng lawyer yung tama na lahat ng lawyer, may mga lawyers na pwede kang ibenta. Yan ang totoo. Okay, basahin natin. So, balikan ko, i-message nyo, i-comment nyo, si Chipmunk, sabihin mo, nasaan yung email mo, nasaan yung communication mo with Kaufman prior to this written interview? Saan yung iyong formal letter? Dear Mr. Kaufman, my name is Chipmunk. I would like to have an interview with you. Diba? Biglang kumanta. Then sumagot si Kaufman. Then set of questions, Pag may ipakita na siya na ganyan, di bongga. Pero kung wala siyang maipapakita, itong kadyotahang interview na ito ay si Kaufman din ang may gawa o si Mangga. O question number 1. Sabi niya, could you kindly shed light on this article? What are the effects on your previous clients concerning your representation of former President Rodrigo Roa Duterte? Ngayon, mga palangga, okay? Kasi nga, ang tanong dito ay patungkol, may nilagay siyang article, patungkol, hindi ko nabasa yung buong article, basta ang ibig sabihin nito, yun doon sa patungkol din sa article na to, dahil ni-represent o naging abogado si Kaufman ni Imelda Marcos 13 years ago. Ito yung tanong, ay ang sagot. Sabi ni Kaufman, the former president is fully aware of my former clients and also knows that my meeting with Imelda Marcos took place more than 13 years ago over a Chinese meal in Manila. Okay, nag-dinner pala sila. This was before the Duterte family was recognized as a political force to be reckoned with in the Philippines. The former president also knows that I have recently met Imelda Marcos' daughter, okay, Amy, who through the Senate Committee on Foreign Relations has been
of invaluable assistance to the Filipino people in exposing the illegal actions taken by her own brother's administration. There's no question of my loyalty to former President Duterte. Pero bago ito, actually, tinanong ni Chief Mac, gustong itanong ito ni Uzat, si Palangga, si Hardy in The Hague. Okay? At ayon kay Hardy, pinigilan siya ni Chief Mac na tanungin si Kaufman ang patungkol sa issue na 13 years ago ay nirepresent ni Kaufman si Imelda Marcos. So sinasabi niya, alam ni Pangulong Duterte, di ba? Kliyente nga itong si Imelda 13 years ago, nag-dinner sila, Then, ano sabi niya? Ito. So, nangyari daw yun, yun nga, hindi pa ganoon yung mga Duterte, hindi pa ganoon kakilala ang pamilyang Duterte, which is, kilala naman sila sa Davao. Tapos sinabi niya na nakipagkita siya kay Amy Marcos kasi nga daw yung yung ini-aim niya doon yung Committee on Foreign Relations report dahil ito daw ay napaka-importante para nga doon sa kaso ni Pangulong Duterte. Tapos sinasabi niya na wala daw kaduda-duda yung pagiging tapat niya, okay, sa kanyang kliyente. Ngayon, mga kababayan, bakit ngayon niya lang sinabi? Tapusin muna natin ang question number 2. Sabi niya, question number 2, what is your response? Dito tayo tututok. What is your response to individuals who accuse you of employing what they perceive as delaying tactics or stalling the proceedings? Could you also explain why the deferment of the interim release is necessary? So sabi nga ni Spoke Sari Rocky dito, very lawyer yung set of questions. Mamaya mag-uusap kami. Ito sagot ni Kaufman. I am stalling nothing. Wala daw siyang dinidelay. Okay? Sabi niya, I will not, however, pursue a request for something as fundamental as interim release when I have been prevented from accessing information which I believe to be crucial to obtaining that objective. Unfortunately, I cannot elaborate on the nature of the information that I require. I have, however, been seeking this information for several months and did not believe it conceivable that it would be so slow in forthcoming. These delays are not attributable, okay, to the defense. Furthermore, I am not going to apologize for doing my job thoroughly, even if it's not at the pace required by others. All that accounts is that former president is fully informed and consent to his team's activity. So, anong sinasabi niya dito? So, tingnan natin. Wala daw siyang dinidelay o hindi daw niya pinapatagal ang kasong ito. Pero, sinasabi niya dito, mga kababayan, ano sabi niya dito? Hindi naman daw niya pinupush or pinipilit yung request, okay? Para doon sa interim release. So, ang sinasabi niya dito, mga palangga, wala daw kasi siyang makuhang impormasyon pa, okay? Wala siyang makikuha pang impormasyon. Unfortunately nga, sabi niya, hindi niya pwedeng i-elaborate, yung mga impormasyong yun, Pero, sabi niya, ilang months na raw niyang hinihingi itong mga information na ito at hindi niya daw ine-expect na ganito nga katagal at hindi pa nga ito dumarating. Kaya sinasabi niya dito, ang pag-delay dito sa interim release ay hindi niya kasalanan o hindi kasalanan ng depensa o ng defense team. Ngayon, at hindi din na siya magsasorry dahil daw yung ginagawa niya ay naaayon sa kanyang trabaho or job description. Right? At hindi daw, sabi dito, sabi niya, it's hindi doon sa kagustuhan, okay, ng iba na mapabilis itong interim release na ito. So ngayon, mga kababayan, I think ang tinutukoy dito, tayo ba to? Yung sa question na ito? Others accused of employing this. Yeah. I think tayo lahat to na nagsasabi na ang tagal-tagal. Mamaya isa-isayin natin to. Okay? Tapusin na natin question. Sabi niya, number 3, there have also been statements that former Rodrigo Roa Duterte is unaware of his case and that his lawyers are not visiting him. How accurate are this? Ito ang sinabi ito ni Miss Hanelet Abansenia sa kanyang interview. So, nakikita nyo yung flow ng questioning to attack Hanelet. So, pwedeng ang nasa likod nito. Kasi definitely si Kaufman, hindi naman niya nanonood.
hindi yan nanonood ng mga interview dyan sa Duterte Street. Mag-agree kayo? Hindi yan nanonood. So, sino? Okay? So, ngayon mga palangga, so ang ginagawa, finifeed ngayon ni Chipmunk o yung nasa likod ni Chipmunk o si Kaufman dahil nagre-report siya kay Kaufman na ito sinabi ni Miss Hanilet Abansenia. So, statement to ni Hanilet, napanood ko to. Ang sabi niya ni Kaufman, okay, these are baseless claims circulated by petty-minded and self-interested individuals who have reason to vilify the defense. Sabi niya, as you know, Chipmunk, we visit the former president on a daily basis. You see us coming out of the prison regularly and you are our best witness of the fact that these statements are rumors and malicious lies. So sinasabi niya, wala daw, chismis lang daw ito, gawa-gawa lang ng makikitid ang isip, makikitid ang utak, mga ganyan, kasi may pansariling interes, gusto daw siraan ang kanyang depensa. Si Hanilet, sisiraan ang depensa? Sisiraan ni Hanilet mismo yung sarili nilang team? Siguro nakikita ni Hanilet na napakabagal